Nasa linya na po itong si Police Lieutenant Colonel Reynaldo Vito ng Novaliches Police Station Commander. Magandang umaga po, Lieutenant Yes, Colonel. magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Good morning po, si DJ Chacha po ito at si Maricel Halili ng Radyo 5. Sir, hingi lang kami ng update tungkol nga po dito sa bata na natagpuan na dyan sa Novaliches. Paano pong nangyari yun? Nung isang araw ho kasi, may pumunta sa amin yung family nung bata na sabi nila na nawawala nga daw at nakikita sa area ng Novaliches. So, nagkanta kagad tayo ng follow-up kung para makita yung bata at nag-ano tayo sa social media na kung makikita yung bata sa area namin, kung kumari dalhin sa police station. At luckily, nakuha ng barangay ng San Bartolome. Oo. Kasi ang nangyari yata nung nawala yung bata, nag-ikot yung kanyang pamilya, hindi lang sa Pampanga, maging dyan nga, nakaabot po sa Quezon City para magpatulong dito sa nawawalang bata. Tapos sir, nung naibalik na po yung bata sa kanyang mga magulang, paano nangyari yun? Tama po ba yung mga balitang naririnig namin na may isang concerned citizen na nakakita dun sa bata tapos hindi nila tinantanan na sundan ng kanyang asawa? Base po sa, opo, may ganun pong pangyayari nung nakita nung concerned citizen, dinila sa barangay San Bartolome, then yung ating barangay, which is yung mga BPSO, dinala sa police station. Oo. Nakausap nyo na rin po ba itong lalaki na tumangay dun sa bata? May pagkakakilanlan na po ba tayo? Nakausap po natin, ang kanyang trabaho ay namamalimos lang siya eh. Ang pangalan ng suspect ay si Arja Santañez Apomeda. Okay, taga saan daw po ito, sir? At native po ng Malabon. Oo. Bakit siya napadpad sa Novaliches? Bakit po napadpad dyan sa Novaliches? At in the first place, anong ginagawa niya rin doon sa Pampanga? Yun ho ang hindi ko alam kung bakit siya napadpad sa Pampanga. At yung tipster, sabi niya, sumakay ito ng jeep at napadpad dito sa Novaliches. Doon po sa initial investigation, base dito sa sinasabi ng lalaki, ay sigurado naman kung nakausap niyo po, hindi rin magsasabi ng totoo, no? Kung totoo yung balita na pamamalimos ang trabaho at baka gagamitin nga yung bata. Base po doon sa pakikipag-usap niyo sa kanya, ano daw ang idinadahilan nito? Bakit daw from Pampanga isinama yung bata sa Novaliches? Anong nasa Pampanga po siya, sabi niya, nakita niya yung bata, so nasa tulay. Naano siya na baka mahulog, kaya binitbit niya yung bata hanggang sa nakarating nga dito sa amin sa Novaliches. Talaga ba? Pero, sir, ano po yung nakita ninyong background dito sa lalaki na kumuha sa bata? I understand, sabi po ninyo, namamalimos din siya, pero taga Malabon, but I wonder kung siya ba bahagi ng isang grupo, hindi po ba siya bahagi ng sindikato or anything? Ayon sa kanya at sa aming investigation wala naman pong ganung istorya. Kasi silang dalawa ay natagpuan, natutulog lang sa may gilid ng 7-Eleven na naglalatag ng karton paggabi. So may mga nakakita din po na residente na yung bata ay doon natutulog lang sa labas ng isang convenience store? Ayon sa kanya, doon sila natutulog sa tabi ng convenience store. So ano po ang paliwanag niya? Address, walang bahay. Oo. No, ano pong paliwanag niya, sir, bakit pati yung bata inutusan niya na mamalimos? Yun nga, sir, ma'am, siguro ginamit niya yung bata para sa kanyang pamamalimos para makainganyo ng mga tao para bigyan sila ng pera. Okay. So nasaan na pong kasalukuyan itong lalaki na kumuha sa bata? Sa ngayon mo, na-turn over natin sa Pampanga, sa Angeles. Kinaon sila ng COP ng Angeles. And yung bata, sir, ano po ba ang protocols kapag ganito na minor and then napapasama siya sa isang kaso na ganito? Ano yung protocol sa kanila, sir? Actually, ma'am, nung nakuha natin yung bata, nag-conduct tayo ng investigation women natin, pinamedical natin yung bata. And then, tinawagan natin yung
police station na concern at pumunta naman sila dito at sila na yung nagpa-process ng mga bata. Kamusta po yung medical ng bata? Sa ngayon, ma'am, wala pa akong masasabi kung ano yung result ng medical ng bata. Pero nung makita nyo po at nang dalhin sa inyo, maayos yung kondisyon? Maayos naman po. Napagsalita yung bata. Yun lang, medyo gutom nga yung bata kaya binigyan natin ng pagkain. Oo. At sinasabi nitong lalaking ito, no, base din dun sa mga nakuha nating balita, na concern lamang daw po siya kasi nakita niyang mag-isa lang yung bata. Opo. Yun po yung sabi niya. Kahit sa amin, yun din sinabi niya kasi sa may tulay niya, baka daw pag ay mahulog yung bata. Kaya binitbit niya yung bata. Pero kahit gano'n na sinasabi nitong lalaki na tumangay sa bata, yung pamilya po desidido na magkaso? Yun po ang sabi nila na talagang desidido silang kasuhan yung tumangay sa kanilang. Kasi pagka po ito'y pinagsawalang bahala at hindi kinasuhan, makakalaya rin po yung lalaki? Correct po. Naku po. Ang pulis po ba hindi pwedeng magsampa ng kaso na rin mismo dito sa lalaki kung may mga pruweba naman na baka nga kidnapping po ito? Pwede naman po dahil ito yung criminal, pwedeng tumayo dito ang ating kapulisan. Kaya lang po, hindi po sa part namin, kundi sa part ng Pampanga. Ako, very alarming po yun for parents, ano? Kasi kung may may tinangay na bata, pagkatapos kung hindi magsasampa ng kaso yung pamilya, pakakawalan pala. Yun po yung ating pag kung hindi magsasampa, at siguro po, kung yung police station ay gusto i-pursue yung kaso, pwede naman po siguro. Police station, yung nakakita, yung witness, pwede ba yun na mag-file, sir? Hindi po. Witness po lang siya. Witness. So either yung family or yung Pampanga Police ang pwedeng maghain ng kaso na kidnapping? Yes, po. Okay. Tapos, sir, yung ganitong klase ng insidente, first time po ba ito nangyari dyan sa police station ninyo na may nakitang bata from ibang lugar at dyan dinala? At medyo may similar case na parang baka nga ginagamit po sa pamamalimos? Ma'am, sa akin, nung ako nakapwesto, wala pa namang ganung pangyari. First time po ito, ma'am. Unang beses ito. Paalala na lang po para sa mga magulang na nakikinig po sa atin ngayon. Sa mga nakikinig po, lalo-lalo na sa ating mga magulang, bantayan po natin ating mga anak na lumabas at napakarami pong maluloko sa labas na hindi natin alam kung ano yung mga motibo nila sa ating mga anak. Alright, maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Reynaldo Vito ng Novaliches Police Station 4. Thank you po, ma'am. Maraming salamat. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.